Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga pagkakamali na nagawa ko dito sa Hong Kong, yung mga regrets ko, yung mga sana dapat hindi ko ginawa, ganyan-ganyan. So ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon kasi syempre first time ko dito, nasa ano pa din ako ng try and error, ayan. So subok ng subok, ayan. So first is yung pagiging tawag nito, gastador. Kasi dito sa Hong Kong guys, mahal as in. Mahal yung mga bilihin. Kaya kailangan madiskarte ka talaga. Pag hindi ka madiskarte, ano ka talaga dito? Tawag nito, wala kang maiipon or wala kang maipundat. Unang-una, nung bago ako dito, parati akong pumupunta ng Central and from here, Shamshoy po papuntang Central is dati hindi pa tumaas yung pamasahe. 12.50 Hong Kong dollar, 12.50. So, balikan yun. Wala naman akong ginagawa doon. Gusto ko lang pumunta kasi gusto kong makita yung mga Pilipino. Gusto ko lang makita yung may mga, alam mo yung hindi ka ma-homesick. And doon kasi sa Central, marami doong mga pagkaing Pinoy. So, yun, doon ako pumupunta kahit na wala naman akong gagawin. Nakatambay lang ako doon and ang layo ko. So, parang kada linggo, kada day off doon ako pumupunta. Magasto siya. And nakahanap ako ng technique kung anong gagawin. So, kasi dati, yung mga kaibigan ko, hindi pa ako nasa tamang tao. So, mga wala din, gusto ko talaga dati pa, gumala. Yan, pumunta mag-hike. Kaso yung mga kaibigan ko nung time na yun, mga tamad, ayaw mag-hike, walang alam. So, ako yung tatanungin sa ganyan. So, ngayon natututo na ako. Give and take kami ng mga kaibigan ko. Kung alam ko papunta dun, ako. Kung alam niya, edi siya. So, ganun yung kaya nagtutulungan kami. So, nakahanap ako ng way, pumirmi na lang ako dito, minsan sa park o kaya naglilibot-libot ako diyan sa may mall. Magastos din siya guys kasi nga napapabili ako ng mga damit. And yan din yung isa sa mga pagkakamali ko. Guys, kung nandito kayo sa Hong Kong and nagtitipid kayo and at the same time gusto niyo ng murang mga damit, pumunta kayo ng Shamsui po. Mura lang dito yung mga ukay-ukay, 10 lang, tas mga bago pa. Wala talagang tapon. So, dito mauubos yung pera mo pero at least alam mo talaga na worth it. Kasi ako dati nag-uubos ako nung winter, nakakaubos ako ng 500 Hong Kong dollar, shopping ko lang yan, bili ako ng mga winter clothes kung ano-ano dyan. Pero ngayon hindi na ako masyadong nabili ng mga damit ko. Ang ginagawa ko is punta-punta na lang ako dyan, tingin-tingin ako ng mga damit, ayan, tas mga bago pa din naman. Laban mo lang maigi. Next na mga pagkakamali ko, aside sa, yun nga, gastador nung time na yun. Pero ngayon, gastador pa din naman, pero limit na. Pag alam kong gumastos ako ngayong araw, susunod, ngayong linggo, sunod na linggo, bawiin ko yan. Parati akong nagsasaing, guys. Pag nagsasaing ako ng tanghali, kapag kapag may pasok yung bata. So, gumagawa ako ng paraan or kaya sa gabi kakain kami dito. So, nagsasaing ako ng sobra para kinabukasan panghapunan ko. Isa din kasi yan sa napapagastos ako dati. Bumibili ako ng panghapunan worth 30 Hong Kong dollar. Pero ngayon, nagagawan ko na siya ng paraan. Nagsasaing ako and then kakain ako sa Jollibee ng tanghali or kaya sa KFC. And then yung bibilhin ko is yung may dalawang chicken na sa KFC naman is yung dalawang fried chicken, dalawang roasted chicken. So, yung itatabi ko yung isang roasted chicken tsaka isang fried chicken and yun yung kakainin ko sa gabi. Tapos yung kanin ko iniiwan ko dito. Yung sinain ko yan nung gabi. So, iniiwan ko dito and yun yung kinakain ko pang hapunan. So, isa yan sa mga teknik ko para kahit paano makatipid. And also guys, huwag kayong bili ng bili doon sa sentral ng mga Filipino na mga mga pagkain. Okay lang yung chips. May tips ako dyan sa inyo. Kung alam nyo yung sa may worldwide, alam nyo yung yan? Ay, nakalimutan ko na. Victory na shop. So, sa third floor yan, diba? Katabi siya nung nagbibenta ng mga SIM card. Kung gusto nyo ng chips, huwag kayong bumili doon sa sa nakalagay sa mga cabinet na chips. Kung gusto nyo, meron silang karton dyan. May karton sila doon sa gilid, banda sa may mga palaman. Kung alam niyo yung Victory Mall, sa may Victory na shop, diyan sa third floor, hindi doon sa ground floor ha, sa may third floor,
meron silang karton dyan na malaki. Tapos ano siya, punong-puno siya dyan ng mga curls, ng mga, kung kayo mahilig kayo sa curls, punong-puno siya ng curls. Kaso yung curls niya is mga wala ng hangin ba. Pero pinipisa ko yan guys. Pinipisa ko. Pag malutong pa, ibig sabihin, bago lang yan siya na ano lang. So, ang piatos, ang mahal niya, di ba? Pero mabibili mo lang kapag doon ka kumuha sa karton na yun for Hong Kong dollar. Yung lala na malaki, hindi ko alam kung magkano yun kapag regular price nila. Pero kasi nga wala na siyang hangin, pero buo pa din naman siya, lala pa din naman siya. Malutong pa siya, as in, ano lang talaga, nawalan lang siya ng hangin, hindi ko alam kung bakit. For Hong Kong dollar din. Kung gusto niyo makatipid ganyan-ganyan, tapos gusto niyo ng chips, doon kayo kumuha sa may karton. And kung kakainin nyo naman kaagad, doon na lang kayo kumuha sa karton. Ako hindi ko naman kinakain kaagad, dumabot pa nga ng 1 linggo sa akin dito. Kaso lang, mayroon akong plastic ba ng IKEA na sealed na yun yung ginagawa ng amo ko kapag gusto niyang gusto niyang kumain ng curls tapos hindi niya maubos, nilalagay niya doon sa plastic na yun para nakapreserve pa din yung pagkain. So, yun yung isang technique ko dyan. Next is, huwag kayong bilhin ng bilhin sa may sentral na mga pagkain Pilipino kasi katulad ng mga pancit canton, mahal yan dyan, parang 3 Hong Kong dollar ata yung isa. Tapos sardinas, ang ginagawa ko, pinapabili ko yung amo ko pagka anything you want. Ma'am, bilan mo ko sardinas. Yung sardinas na binibili niya, sardinas ng Pinas, yung Lego. Tapos yung naman, noodles na binibili niya is yung Indomie. So, lasa din ang pancit canton para hindi ako gumagastos para dyan. Dati kasi binibili ko kasi iniisip ko dati, okay lang. Pero ngayon, kailangan ko na magtipid. Next is, ano pa ba yung yung ipadala mo lahat ng pera mo sa Pinas and wala ka nang iiwan dito kasi iniisip mo para matapos na lahat. Pero guys, nasasanay sila, as in, hindi na sila sanay na maliit yung ipapadala mo kapag natigil ka na sa ganung padala. And kasalanan ko din is yung nagpabox ako ng apurado ba. Tapos alam nyo ba pagdating doon, ang grateful ng mga people, yung mga pinagbibigyan ko ng mga chocolate, hindi man lang ako siguro sa 20 sila, 3 lang yung nag-thank you. Tapos yung iba sabi ng mama ko, nung binigay daw nila yung pasalubong ko, wala man lang daw thank you. So, medyo na ako. And then, hindi ko napapangalanan, pero isa sa pamilya ko. Alam mo guys, ang dami kong pinadala sa kanya, pero nagsinungaling siya. Sabi niya, lang daw, hindi niya daw kinain yung chocolate kasi nga daw binawasan daw ng mama ko yung chocolate na nilagay doon. So hindi ko na maalala lahat yung nilagay ko, pero grabe naman yun. Yung mama ko nung time na yun, sabi niya sa akin, pagdating ng package, hindi niya na pinakialaman, binigay niya na kaagad yung bag doon kasi nakasako bag yun, stripe bag ba. Tapos sabi niya nung tumawag sa akin na ang konti daw ng chocolate. Totoo, yung Toblerone na binigay ko sa kanya, 6 na mahahaba. Marami pang ibang chocolate aside from that. Tapos, ang sabi niya, basta as in, bawas yung sinasabi niya. Tapos, sabi niya, mabigat guys, kasi nga, yung downy na pinadala ko, 1 litro yun malahigit, mabigat yun. And then, yung coffee mate, 1 kilo, kape, 1 kilo. Tapos, may iba pa kape-kape, tas marami pa akong pinadala, so mabigat. Di na ipon-ipon na yung mga kilo-kilo na yon. So 5 kilo, dagdagan pa natin. Kasi may mga noodles pa ako, spam, pa yung pinadala ko sa kanya. May mga damit pa doon, may sapatos pa, may bag pa. Tapos biglang ang sabi sa akin dito, yung sabi niya gano'n sa akin, sabi mo, ang bigat-bigat ng pinadala mong bag sa amin, bakit ang gaan-gaan nga nun? Sabi niya, hindi nga ako kumain ng chocolate na pinadala mo kasi alam ko bawas na yan, binawasan na nila. Parang nasaktan ako, imbis na magpasalamat na lang siya kung ano yung nandyan kasi nga nagbigay ako. Parang inaano niya pa si mamang na binawasan daw ni mamang, kahit yung totoo hindi binawasan ni mamang. Yun talaga yung nandyan. Gusto niya lang sirain si mamang sa akin ba para magalit ako sa mama ko. Pero hindi ko gagawin kasi alam ko na yung ugali niya na gusto niyang nainggit sila na nagpapadala ko kay mamang, na tinutulungan ko si mamang. Parang ayaw nila na makitang masaya yung mama ko. So, ayun, parang nawalan ako ng gana. So, dati kahit yung kinakain ko na isusubo ko pa sa kanila, pero ngayon hindi na ganun kasi nakikita ko na yung ugali nila. Pag wala ka palang maibigay, wala din silang pakialam sa'yo. Ngayon na alam nila na hindi ako makakapagpadala kasi nga
nagbabayad ako ng utang dito. So, wala na silang pakialam sa akin. Hindi na nga ako makamusta. Kahit may load, hindi man lang ako maalala. Okay lang yun, at least nalaman ko yung totoong ugali na kahit pala nawawala din pala pag walang pakinabang sa'yo. So, kaya kayo, wag nyo iubos lahat ng padala. Magtira kayo sa sarili nyo. Ako, inuunti-unti ko ngayon kasi pinupush ko talaga yung bahay na matapos. Yun lang kasi yung project ko, yung bahay. And then, mabili ko yung lupa na kinatirikan ng bahay namin para wala na akong isipin kahit na matanggal ako dito sa trabaho or okay na ako. Kaya ko namang mabuhay, may tindahan naman ako doon, mapapalago ko yun as long as magawa ko lang yung dalawang yan, yung bahay matapos ko, and then yung lupa na sinabi ko doon sa may-ari, bibiling ko ng 100,000 sa kanya. So, tumahimik siya, ibig sabihin, approve. Ayan. Next na pagkakamali ko is dito sa loob ng bahay naman, pagiging clumsy ko. Lalo pag inaantok ka guys, pag mabigat yung ulo mo, pag inaantok ka, focus ka talaga kasi yan yung time na makakasira ka ng gamit. So, yun yung mga times na, alam nyo ba kung parati anong oras ako nakakasira ng gamit? Kada umaga, yung pagkagising ko as in, yun. Kasi nga antok-antok ka pa, yung parang lumulutang ka pa habang nag-aasikaso, nagtatrabaho. Yun yung nakakaano sa akin, nakakasira ng mga gamit. Next na pagkakamali ko is, paano ba? Yung masyado akong magtiwala sa kaibigan. So, wag ganun guys, magbigay kayo ng boundary and dapat piliin nyo yung magiging kaibigan nyo. Ayan yung mga pagkakamali ko na dati dapat sana inalo ko na yun. Marami din akong regret. And also, parang so far wala naman na. Basta kayo yung mga nyo lang is pagbutihan nyo lang yung trabaho nyo, pray kayo always, and yung mga bagay na alam nyo na hindi nakakabuti sa inyo is set aside nyo na yan. And also yung pagkakamali ko din is nag-loan ako. Malaki yung tubo nila guys sa loan kasi nga may nagtanong sa akin 28,000 yung niloan ko, and then binabayaran ko every month is 2,900. So, or 2,892 ba yun? Basta yung natitira sa akin sa 3,000 is 105, 102. Basta ganyan. So, siya. Kasi gusto ko magpundar kaya umutang ako. Pero, inisip-isip ko parang mga nasa 6,000 Hong Kong dollar yung tubo niya. So, malaking bagay na yun. Pero kasi kailangan ko nung time na yun. Kaya kayo, kung hindi naman importante, wag na kayong umutang. Kasi sayang yung tubo, yun din yung iniisip ko. Kaya ngayon, hindi pa naman ako nakakatulog hanggat hindi ako nakakapagbayad ng utang. Ayan, kaya talagang pinupush ko na magbayad. And also, pag nangutang kayo, siguraduhin nyo na magbabayad kayo kasi yung mga collector na yan, nag-aakyat yan ng bahay, sisingilin ka, ipapahiya ka, at the worst is matiterminate ka ng amo mo. So, yan yung mga pagkakamali ko. Umutang ako, inuna ko yung luho ko, bumili ako ng phone. Hindi naman ako nagsisi kasi nagagamit ko naman siya ngayon. Pero hindi siya practical. Ayan, kasi may phone pa naman ako. Itong ginagamit ko ngayon pang vlog is yung luma ko na cellphone. Yung bago is parang pang ko lang, pang picture ko lang, pang video ko lang. Tapos yung mga pang upload ko sa sa reels ko. Ayun, pinupush ko kasi na magkaroon ako ng ads sa Facebook para may kita din doon. Kasi sa YouTube, satisfied na ako. Okay na ako dito sa YouTube. Nagagawan ko naman siya ng paraan para kahit papano kumikita ako dito. Next is, pa ba yung mga pagkakamali ko? Huwag kayong masyadong pagkakampante guys, na kapag okay na kayo sa amo nyo, alam nyo yun, magkaroon pa din kayo ng boundaries sa relasyon bilang amo tsaka katulong. Kasi minsan yan din yung issue ba. Kaya yun lang, thank you for watching, and sabaw ako ngayon, yung utak ko hindi masyadong gumagana, as in, may gusto pa sana akong sabihin, hindi ko na maalala. Thank you for watching guys, and I love you all, bye bye.